Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 265 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Labis ang galit na nadama nitong mga sifok noong kanilang masilayan ang kalunos-lunos na sinapit nitong kanilang reyna. At agad na ang lahat ng mga ito ay nagsimulang habulin etong sina Alice at Jinyuk na papatakas na sa nasabing lugar. Bagya namang natatawa etong babaeng vampira na hindi maunawaan nitong ating pangunahing tauhan. Kung kaya't ipinaliwanag nito na lubha nga raw nakakaaliw ang lahat ng mga nangyayari sa tuwing kasakasama niya etong si Jinyuk. At ang pahayag na iyon ay pasimpleng nagpangiti para dito sa binata na kasalukuyan ngang iniisip na bagamat lubang delikado ang dilubyong maaaring idulot nitong Kraken ay alam niya sa kanyang sarili na magagawa na niyang solusyonan ang problemang ito. Ang kasalukuyan nilang isinasagawa ni Alice ay pinagmamasdan naman sa isang monitor nitong naguguluhang si Aluti na talagang hindi magawang paniwalaan na may panahon pa etong si Jinyuk para sa ganitong klase ng mga duelo gayong nalalapit na ang apocalypse. Ang kaniyang pahayag ay tinugon naman nitong tower administrator na si Hastings. Buhat nang wala nga daw ideya etong kanyang kasama kung anong klaseng manlalaro etong si Kang Jinyuk. Sa totoong araw ay palagi itong kumikilos ng mga hindi lubos maunawaan ang aksyon na tila ba walang silbi para masolusyonan ang isang problema na kung minsan pa nga ay siyang magdudulot upang magpakampante ang sinuman. Subalit oras nga daw na ganito ang naging reaksyon ng isang kagaya nila ay doon naman di umano magsisimulang magbago ang takbo ng lahat. Kaya tuwag nga daw pakakalimutan nitong si Aluti ang bagay na iyon dahil lubang kalkulado ng nasabing manlalaro ang lahat ng aksyon nitong isinasagawa. Gayun din ay seryosong nagbigay ng paalala itong si Hastings para sa kanyang alagad nang tangi makapagbibigay dito ng problema para sa nasabing manlalaro ay ang mga lubos na hindi nito inaasang senaryo at mangyari. Kasabay noon ay bigla na lamang lumitaw ang mga kakaibang pangil na kulay itim sa lapag kung saan naroroon etong si Aluti at labis nga nitong hindi inaasahang siya ang magiging isang sakripisyo para sa Rapture of Ancient Times habang parabang isang demonyong tumatawa itong goblin na si Hastings. Kasabay noon ay biglang nag-pop up ang mensahe sa bawat manlalaro na nasa loob ng nasabing palapag na sadyang nagbigay nga ng pagkabigla at lubos na pagkabahala para dito sa pagmumuka nitong ating pangunahing tauhan. Sapagkat sa mga oras na iyon ay tuluyan ng inihayag ng system ang pag-uumpisa ng apocalypse event at lumitaw na nga etong Kraken sa harapan nitong kaibigan niyang Saintess na si Teresa. Ang paglitaw nga nitong Kraken ay agad na nagdulot at lumika ng mga naglalakihang alon na malakas na humahampas sa mga barko ng mga manlalaro. Nakapwa nga hindi makapaniwala na mapapabilis ang pagsimula ng apocalypse event buhat nang nakatitiyak silang mayroon pang sapat na oras upang sila'y makapaghanda na taliwas sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Dahil nga sa biglaang pangyayari ay nahulog pa ang isang manlalaro sa sinasakyan nitong barko at mabuti na lamang bago pa man tuluyang malaglag sa karagatan ay nakapitan na nitong si Yoyunwa ang paa niya at malakas na nagbigay ng payag na huwag mataranta ang lahat. Gayon din inatasan na ang kanyang mga kasamang mage na naroroon na bigyan na ng karagdagang buff ang lahat ng mga manlalarong kanilang kasakasama na agaran ding tinugon ng mga ito. Sa mga sandali ding iyon ay tuluyan ng lumitaw etong dambuhalang tugita sa kanilang harapan at inactivate ang skill na Abyss Engine na isang klase ng espesyal na abilidad na nagagawang magdulot ng psychological attack sa kaisipan ng mga mapipili nitong target na wala ngang iba kundi ang lahat ng mga manlalaro. Labis nga ang sakit na naidudulot nito sa lahat kabilang na kay Maria na bagamat nahihirapan ay nagpapasalamat pa rin sa ating pangunahing tauhan dahil kung hindi nga raw sa tulong at paghahanda na ipinagkaloob nito para sa lahat ay tiyak na tapos na sila sa isang pag-atake pa lamang. Hanggang sa napatingin nga siya sa isang direksyon at nakita itong dragong si Goguma na nagsasagawa ng pag-atake laban dito sa Kraken. Gayun din, makikita din natin itong sinalitay Min na nagtatanong sa mga kasamahan nilang manlalaro kung hanggang kailan pa nila planong tumayo at manood na lamang sa isang tabi. Dahil aniya ay dapat na nilang gamitin etong mga kanyon na kanilang mga pinanghahawakan. Ang payag nga niyang iyon ay agad naman nagbigay ng lakas ng loob para sa mga ito na lumaban at sama-samang nagpakawala ng mga bala ng kanyon patungo sa direksyon nitong halimaw na Kraken. Ang pagkilos na isinasagawa nitong mga manlalaro ay kapwa nga nasisilayan mula sa kailaliman ng karagatan nitong ating pangunahing tauhan kasakasama itong si Alice na bagyang naguguluhan buhat nang hindi ba't may natitira pang halos 16 na oras bago pa tuluyang mag-umpisa ang tinatawag na apocalypse. Natahimik na nga lamang etong si Jinyuk na kapwa nga ganon din ang kaisipan sa kasalukuyan at para nga sa kanya ay isang bagay lamang ang nakikita niyang rason sa lahat ng mga nangyayari at ito nga daw ay mayroong individual na sumasabotahe sa system
upang mas mapabilis ang pagdating ng apocalypse. Ilang sandali pa nga at dumating na rin sa kanilang direksyon etong si Neresia at kapwa hindi makapaniwala sa kanilang nasisilayan. Mas minabuti nga niyang magpasalamat sa pagkakaloob ng masayang alaala para sa mga mamamayan ng Atlantis, bagamat napakaigsi lamang nito. Kasabay noon ay malakas nga siyang nagbigay ng kautusan para sa lahat ng kanyang mga alagad na kumilos na para sa pakikipaglaban at dapat na nilang ipamalas ang kanilang kahusayan pagdating sa pakikidigma. Positibong tinugon naman ito ng mga Seafolks at nagsimulang gamitin ang skill na Trident Throw na direktang tumama sa mga galamay nitong dambuhalang pugita. Sa kabilang banda ay napapahanga naman etong si Hastings buwat ng bagamat napakaigsi ng oras ng mga manlalaro ay nagawa pa rin nilang makapaganda ng ganito kahusay. Ngunit nakangiting binigyang diin nitong Tower Administrator na kung madali lamang nilang matatalo ang Kraken ay hindi ito matatawag na isang event apocalypse. Ipinakita sa atin ang mga naguguluhang pagmumuka ng mga manlalaro buwat ng napakabilis nga raw gumaling ang mga pinsalang natamo nitong Kraken sapagkat nagtataglay ito ng tinatawag na infinite propagation. Kasabay nito ay naganda na nga itong dambuhalang pugita upang gumawa ng ganting pag-atake patungo sa isa sa mga barko ng mga manlalaro. Ngunit madali lamang naputol ang dambuhalang galamay nito na patungo sa nasabing barko, nakagagawan pala nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Seryoso nagbigay nga siya ng kautusan na dapat nang kumilos ang kaniyang mga kasamahan at gumawa ng kanilang mga pag-atake upang hindi kaagad magwang mag-regenerate ng mga galamay nitong Kraken. Naalala nga niya ang naging babala para sa kanya nitong si Jinyuk na ang paulit-ulit na pag-atake laban dito sa dambuhalang pugita ay magdudulot ng mas lalo nitong paglaki kasabay ng pagbibigay ng kautusan para dito kay Chun Yusong na pigilan nito ang patuloy na mabilis nitong paglaki sa kahit ano pang mangyari. Nauunawaan nga nitong si Chun Yusong kung ano ang ibig sabihin ng nasabing kahilingan nitong lubos niyang kinaiinisang individual at iyon ay ang magbigay para sa kaniya ng sapat na oras hanggat maaari dahil wala silang sapat na kapangyarihan upang talunin etong dambuhalang pugita. Kahit nga itong si Neresia ay lubos na hindi makapaniwala sa bilis ng regeneration ability mayroon etong Kraken at ang kanilang mga pag-ataking isinasagawa ay hindi umiepekto laban dito. Do'y tinawag naman ang kanyang atensyon nitong si Jinyuk at hiniling dito sa Reyna na kung maaari ay dalhin siya nito sa direksyon ng isang partikular na lugar kung saan lubang unstable ang mana flow na hindi naman maunawaan nitong si Neresia. Naintindihan naman nitong binata ang naging reaksyon nitong Reyna, lalo na't batay sa kanilang nasisilayan na tangi ang patagalin ng oras na pakikipaglaban ang kaya nilang gawin sa ngayon, kasabay ng paglalahad na mayroon siyang alam na paraan kung papaano tatalunin ang nasabing halimaw at magawang protektahan ang pinakamamahal na kaharian nitong Reyna. Matapos ang payag na iyon ay wala nang sinayang pang anumang sandali etong si Neresia at mabilis na kumilos at isinama etong ating pangunahing tauhan patungo sa direksyon nitong hinahangad. Kahit nga itong si Alice ay hindi rin maikubli ang pag-aalala sa mga nangyayari at pasimpleng natanong etong si Jinyuk kung nakasisiguro siyang magiging ayos lamang ang lahat na positibong tinugon naman ito ng oo at nawikang kaniyang aayusin ang gusot na ito katulad ng palagian niyang ginagawa habang lumalangoy patungo sa isang partikular na lokasyon. Muli namang inilipat ang kwento sa ika-44 na palapag ng tore ang Demon Realm kung saan ay masisilayan etong ilang mga demonyo na nag-uusap-usap patungkol sa isa di umanong bakal na halimaw na kasalukuyang nagbabantay ng tarangkahan ng portal na kanilang tatahakin. Dagdag pa nga nitong demonyong may tali sa leeg na ayon sa kanyang mga narinig ang lahat nga daw ng mga halimaw na sinubukang lapitan ang nasabing bakal na nilalang ay nauwi lamang sa kanilang kamatayan. Bagya namang nagdududa itong kasama niyang halimaw kaya't ipinaliwanag nitong demonyong may tali sa leeg na lubang nahahawig nga daw ang bakal na nilalang sa isang Death Knight. Hanggang sa lumapit sa kanilang direksyon ng isa pang halimaw at ang boses nga nito ay labis na agarang nagbigay ng takot para sa dalawa, lalo na nung nawikan nitong tumigil sila sa pagchichismisan habang nasa gitna ng kanilang pagtatrabaho. Bagamat takot, ay hindi naman ito kilala ng isa sa dalawang demonyo, kung kaya't ipinaliwanag nitong kasama niya na ito nga daw ay nagtataglay ng pinakamataas na ranggo ng isang Death Knight sa loob ng Demon Realm, at dating naglilingkod sa Lich na si Veilor Doom na wala ngang iba kundi ang undead na tinatawag ng Grand Death Knight mga master.